Egg yolk, sino bawal at sino pwede kumain? By Doc Willie Ong. Ang pula ng itlog, egg yolk, ay masustansya, ngunit may mga taong dapat itong limitahan o iwasan depende sa kanilang kondisyon sa kalusugan. Naglalaman ito ng mataas na protina, bitamina A, D, E, K, B12, healthy fats, at antioxidants tulad ng lutein. Subalit, mataas din ito sa kolesterol at taba. Sino ang bawal o dapat maglimitahan sa pula ng itlog? Caution or avoid. Ang mga sumusunod ay dapat magbawas, kumonsulta sa doktor, o umiwas sa pula ng itlog. 1. May mataas na kolesterol, hypercholesterolemia. Ang isang malaking egg yolk ay may humigit kumulang 186 na miligramo ng kolesterol. Mas makabubuting limitahan ang pagkain nito sa 2 hanggang 3 beses lamang sa isang linggo, o piliin ang egg whites, puti ng itlog na walang kolesterol. 2. May sakit sa puso o stroke. Ang mga taong may cardiovascular disease ay kailangang mag-ingat sa saturated fat at kolesterol upang hindi mag-bar. Ang mga ugat. 3. May diabetes, type 2, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga may diabetes na madalas kumain ng pula ng itlog ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng sakit sa puso. 4. May late-stage chronic kidney disease, CKD stage 3 hanggang 5, dahil napag-usapan natin ang CKD kanina, tandaan na ang pula ng itlog ay napakataas sa phosphorus. Ang mga may malalang sakit sa bato ay dapat umiwas dito upang hindi maipaon ang phosphorus sa dugo. Ang egg white ay mas ligtas para sa kidneys o bato dahil ito ay purong protina at walang phosphorus. Sino ang pwedeng kumain? Safe in mode ration. Maaaring kumain ng isang buong itlog kada araw ang mga sumusunod. 1. Healthy adults at kabataan, walang masamang epekto sa puso ang kolesterol mula sa itlog para sa mga taong walang sakit. 2. Mga buntis at nagpapasuso, mayaman ang egg yolk sa choline at folate na kailangan para sa utak at paglaki ng sanggol. 3. Mga bata, 6 na buwan pataas, maganda ito sa paglaki, ngunit ipakin ito ng dahan-dahan sa sanggol upang ma-check kung may allergy sa itlog. 4. Mga atleta o active individuals, kailangan nila ang protina, amino acids, at healthy fats para sa enerhiya at muscle recovery. 5. May anemia o kulang sa dugo, naglalaman ang egg yolk ng iron at vitamin B12 na nakakatulong sa paggawa ng red blood cells. Tips para sa ligtas na pagkain ng itlog. 1. Lutuing mabuti, iwasan ang hilaw o malas-adong itlog, soft-boiled o sunny-side-up na hilaw ang pula, para sa mga buntis, matatanda, at may mahinang immune system upang maiwasan ang salmonella poisoning. 2. Huwag prituhin sa mantika o butter, mas magandang ilaga, hard-boiled o poached, ang itlog upang hindi madagdagan ng masamang taba. 3. Gawing alternatibo ang egg whites, kung gusto mo ng protina ngunit bawal ka sa kolesterol o phosphorus, ihiwalay ang pula at lutuin lamang ang puti ng itlog. Egg yolk, sino bawal at sino pwede kumain? By Doc Willie Ong. Ang pula ng itlog, egg yolk, ay masustansya, ngunit may mga taong dapat itong limitahan o iwasan depende sa kanilang kondisyon sa kalusugan. Naglalaman ito ng mataas na protina, bitamina A, D, E, K, B12, healthy fats, at antioxidants tulad ng lutein. Subalit, mataas din ito sa kolesterol at taba. Sino ang bawal o dapat maglimitahan sa pula ng itlog? Caution or avoid. Ang mga sumusunod ay dapat magbawas, kumonsulta sa doktor, o umiwas sa pula ng itlog. 1. May mataas na kolesterol, hypercholesterolemia. Ang isang malaking egg yolk ay may humigit kumulang 186 na miligramo ng kolesterol. Mas makabubuting limitahan ang pagkain nito sa 2 hanggang 3 beses lamang sa isang linggo, o piliin ang egg whites, puti ng itlog na walang kolesterol. 2. May sakit sa puso o stroke, ang mga taong may cardiovascular disease ay kailangang mag-ingat sa saturated fat at kolesterol upang hindi mag-bar. Ang mga ugat. 3. May diabetes, type 2, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga may diabetes na madalas kumain ng pula ng itlog ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng sakit sa puso. 4. May late-stage chronic kidney disease, CKD stage 3 hanggang 5, dahil napag-usapan natin ang CKD kanina, tandaan na ang pula ng itlog ay napakataas sa phosphorus.
Ang mga may malalang sakit sa bato ay dapat umiwas dito upang hindi maipaon ang phosphorus sa dugo. Ang egg white ay mas ligtas para sa kidneys o bato dahil ito ay purong protina at walang phosphorus. Sino ang pwedeng kumain? Safe in mode ration. Maaaring kumain ng isang buong itlog kada araw ang mga sumusunod. Isa, healthy adults at kabataan, walang masamang epekto sa puso ang kolesterol mula sa itlog para sa mga taong walang sakit. Dalawa, mga buntis at nagpapasuso, mayaman ang egg yolk sa choline at folate na kailangan para sa utak at paglaki ng sanggol. Tatlo, mga bata 6 na buwan pataas, maganda ito sa paglaki, ngunit ipakin ito ng dahan-dahan sa sanggol upang ma-check kung may allergy sa itlog. Apat, mga atleta o active individuals, kailangan nila ang protina, amino acids, at healthy fats para sa enerhiya at muscle recovery. 5. May anemia o kulang sa dugo, naglalaman ang egg yolk ng iron at vitamin B12 na nakakatulong sa paggawa ng red blood cells. Tips para sa ligtas na pagkain ng itlog. 1. Lutuing mabuti, iwasan ang hilaw o malas-adong itlog, soft-boiled o sunny-side up na hilaw ang pula, para sa mga buntis, matatanda, at may mahinang immune system upang maiwasan ang salmonella poisoning. 2. Huwag prituhin sa mantika o butter, mas magandang ilaga, hard-boiled o poached, ang itlog upang hindi madagdagan ng masamang taba. 3. Gawing alternatibo ang egg whites, kung gusto mo ng protina ngunit bawal ka sa kolesterol o phosphorus, ihiwalay ang pula at lutuin lamang ang puti ng itlog.